So yun mga paps, no? Nandito ako ngayon sa may train station ata dito, ang tawag. Dito ako nagla-lunch everyday. Makikita kasi dito yung harbor. Yan. Diyan pumapasok yung mga malalaking barko. Parang old siya na station na kinonvert siya na parang commercial area. Dito nagaganap yung mga parang weekend sale. Nagtatayo sila ng kanya-kanyang mga booth at saka tent dito para magbenta. Para matanggal lang siguro yung stress sa work. Ayaw ko magstay sa office. Ang difference naman kasi dito sa Australia at saka sa Pinas ay ang ano siguro, yung weather. Unlike kasi sa Pinas, pag lumabas ka ng lunch, mamamatay ka dun sa init eh. Okay lang kung ang opisina mo malapit sa mall. Or kung hindi, kailangan mo nasa loob ka lang ng opisina kasi nga mainit sa labas. Dito naman, well, at least for my experience, ano, mas malamig sa labas compare sa loob. Mas mainit sa loob ng opisina. Depende siguro sa araw. Pero ngayon, ano na ngayon eh? October, papunta na sa summer. Di pa pala. Spring pa lang naman. Papunta na rin sa summer. And para may mga araw na medyo mainit. Pero hindi pa rin sing init sa Pinas. Kaya mas maganda pa rin itambay sa labas. Tulad dito, no? Naghahalo lang yung init at saka lamig. Pero mas maganda siya pag naarawan ka eh. Kasi hindi mo ramdam talaga yung init at saka hindi mo rin ramdam yung lamig. Pero mangingitim ka. Dito muna ako tambay bago bumalik sa opisina. Bagong nakasanayan para mabawasan ang stress. So eto mga paps, no, yung Newcastle train station ata yung tawag dito. Hindi ko lang alam. Yan, may replica pa ng train dyan. Tapos ito yata yung old na train station talaga, tsaka nandito yung tracks na dati. So, ganyan yung itsura niya. So, ayun. Ngayon ay babalik na ako sa opisina, maglalakad na ako. So, yan ano, maganda pa rin yung itsura. Parang kinikip nila yung facade ng 18th century ng mga building. Yan, tulad yan. Parang wall lang yan eh, yung terminus ng hotel na yan. Pero yung likod niyan is a modern building na, and pati yung loob modern na rin yan na building. So dito tayo. Pangarap ko rin makabili sana ng electric bike dito. Yan, may flash e-bike. Maganda yung bike nila dito, kaso medyo hindi pa kaya ng budget eh. Siguro later on. So yan, nakikita nyo yung tram, no? So may tram dito, dadaan sila dyan. Meron din pala dito sa kabila. Ayan. Pala yung mga Australians, hindi sila mahilig sa lunch. Mostly, nagla-lunch naman sila pero hindi tulad sa nakasanayan ng mga Pinoy. Pero 1 hour pa rin naman. So, yan. Yun yung street na yan. Didiretsuhin ko yan papunta doon. 2 kanto pa. Nandun yung opisina namin. So, ayun, maglalakad na ako. Yan, huwag nyo kong gayahin, ano. Walang tawiran doon eh, pero marami namang tumatawid doon pag wala. Pag clear, pwede ka namang tumawid. So, yan, lalakad tayo. Pabalik sa opisina. Ang oras ay okay, 12:45. So ang lakad siguro mga 8 minutes. Tapos noon opisina na ulit. So ang work ko pala dito is 37.5 hours. So that's 7.5 hours lang per day. Hindi siya tulad sa Pinas na 8 hours. Pero dito, sub-sub ka talaga. I mean, tuloy-tuloy yung ginagawa. 2,000 years later. So yung mga paps, na pauwi na ako. Oras ay ano na? Anong oras ba? 4:35. So pauwi na. Kasi ako na lang tao sa office, sa team namin. So kailangan na umuwi. Pero may mga tao pa naman doon sa ibang team. Pero mas preferred ko na
umuwi na sila lahat eh. Isa ako sa unang dumating, pero ako pa rin yung huli na umuwi. Which is, ganun naman talaga ang gusto ko. So, ngayon maglalakad lang ako pa uwi. So yung mga paps, na samahan nyo ako. Ito yung pinaka paahon na part. Pinakaayaw ko. Wow! Ang bigat! Naghingal na ako. The rest naman ito pababa na from what I know. So eche, naghingal na ako. Yung nandun sa taas na yan, alam ko may simbahan dyan. Yun, kita na siya. Hindi ko lang alam kung anong pangalan. Cathedral something yan eh. Ay mga paps, kita dito. Yan yung dagat na yan. Yan yung ano, yan yung harbor. Stig. Taas talaga ito lugar namin. Hinihingal ako sa paglalakad eh. Ayan o, mataas. May cathedral. Tapos dito ang baba o. Ayan ang cathedral o. So yun, nakikita nyo mga paps. Pababa na dun sa dulo. Kaya yun na. Yung masalimot na part, yung paahon, kung saan ako nanggaling, kung saan nandun yung opisina namin, ay tapos na. Ngayon, pababa naman. Malapit lang sana ito sa amin eh, kaso dahil sa sobrang tarik nga, ang hirap niyang akyatin. Yung nakakapagod, kaya kailangan medyo paikot yung ang ano ko, ruta. Diyan nakikita nyo, mas mataas pa dyan. Diyan yung daanan papunta sa amin eh. Parang nasa likod siya ng bundok. Tahimik na lugar no. Pero kung tama yung pagkakabasa ko, isa yata to sa pinaka oldest na city eh. Or second oldest nga sa buong Australia, yung Newcastle. Second lang yata sa Sydney. Pero tignan mo naman, ito na yung CBD, pero parang hindi siya CBD. So yung mga paps, nung tumuwid na ako sa kabilang side, kasi mahirapan ako pagdating sa dulo eh. Dito sa side na to, dito naman talaga yung ano ko eh, yung nirerentahan naming bahay. Yan. Yan nga pala, yung distance nitong nilalakad ko magmula doon sa opisina hanggang sa bahay ay mga 2.2 kilometers. So tamang tama siya na walk, na exercise every afternoon. At yung aim ko naman talaga is bumaba yung weight, like umabot siya sa siguro mga ano, mga 80 to 85 kg. Ngayon nasa 93, so malayo pa. Yan o, CBD pero walang katao-tao. Yun, oras, time check, it's 4:53. Nga pala dito sa tulad sa ibang mga lugar din, cities, Australia, before 6 halos wala ka na makitang tao sa labas. Madalang na, especially pag weekdays. Madalang na yon. Even yung mga kainan, halos hindi rin sila nagbubukas ang ganong ka-late. Sabi nila daw tuwing Thursday ay late natatapos yung mga opisina, ay hindi pala opisina, late nagsasara yung mga pubs, mga inuman, kumbaga tulad niya no.
Foghorn. Pero most of the time sa buong linggo hanggang alas 5 nagsasara na halos lahat. May mga ilan lang siguro. At dito may mga certain na stores lang na pwede kang bumili ng alak. Hindi tulad sa atin, pati convenience store pwede ka bumili. Pero dito walang alak sa mga convenience store. Sayang. Tsaka yung 7-Eleven dito ay hindi siya convenience store tulad sa Pinas. Dito ang 7-Eleven ay gas station. Yun. Ayun mga paps na tirik yung araw, pero alas 5 na. Pero yung araw para siyang mga alas 3 siguro. Kasi dito bababa yung araw mga 7:30 pa. 7:30 ng gabi, saka pa lang yun lulubog yung araw, kumbaga. Well, sa ganitong oras lang naman. Pagdating namin dito, mas maaga naman yung paglubog. Ito yung mga paps, kita nyo yan. Hindi ko alam kung anong building yan eh, pero yung sa likod yan, yun yung Newcastle University. Ayan yung nakikita nyo may parang may clock. Yan yung City Hall dito. Yun dito sa Newcastle, konti lang yung Filipino population dito. Not sure bakit, pero hindi siya parang destination ng mga nagmamigrate. Pero okay na rin. Ano siya, tahimik siya na lugar, tapos parang probinsya siya even sa standard ng mga puti. So yun mga paps, nandito na tayo ngayon sa Derby Street. At mabagal lang yung mga takbo dito kasi medyo stricto dito. Nasa 30 kph lang yung allowed. Dapat yata doon ako naglakad sa kabila eh. Tirik yung araw dito. Doon sa kabila mas malilim. Anyway, tulad na sabi ko, nandito naman na side na to yung nirerentahan namin. So time check 7:02 ay 5:02. 15 minutes na ako naglalakad. So yung mga paps, malapit na tayo sa bahay at napagod ako. Anak ng teteng na yan. Gago! Kaiksi-iksing lakad, pero napapagod ako. Kaya kulang talaga sa exercise. Kaya pilit kong inaayos at hopefully maging normal na sa akin ang paglalakad nito. Mula office hanggang bahay para makatulong na rin sa health ko. Halloween the other day, ganda talaga ng ano na to. Ang ganda ng decoration dun para sa Halloween. Yesterday kasi nag trick or treat yung mga bata eh. Hindi naman namin alam, kaya si Jolo hindi nakapag trick or treat. Dito na tayo mga paps sa pamilyar na lugar. At may nagpa-paraglide na naman, kitang kita dito. Medyo hingal talaga. Tao ka ba? Inisip ko na lang, malapit na sa bahay at makapagpahinga na rin. Ako pagod. At nakarating na rin mga paps, last na paahon. Ayan na, taas. Taas. Last na lang, dun makapagpahinga na. Tumdum ko na, parang makakrams na ako. Ang taas talaga. Ay. At yun sinasabi ko mga paps na nakakapagod.
Kasi paglabas mo, nasa labas naglalakad ka, malamig yung hangin. Pasok mo sa bahay, walang aircon. Kasi nakasanayan naman na walang aircon eh. Although may aircon kami, hindi namin ginagamit. Pero ang init-init ng pakiramdam pagdating. So hanggang dito na mga paps yung vlog ko. At salamat sa pagsama sa paglakad pa uwi. I never really know